Nako, eto na naman po, mga kababayan. Re-reactionan na naman natin ito kung anong pinagsasabi ni Harry Roque ngayon. 'Di ba kahapon lang, sabi niya, bilisan na daw. Bumaba na daw si PBBM sa pwesto para maupo na si VP Sara Duterte, no? Atat na silang makabalik talaga sa kapangyarihan. Bakit? Eto, nauna, maaabsuelto to. Pag naupo si VP Sara Duterte, lahat na kaso niya, maaabsuelto. Kaya kahit kailan, hindi niya iniwan ng Duterte. Kahit nananawagan na ang mga kapwa niya DDS na umuwi dito sa Pilipinas, harapin ang kaso niya, kung wala talaga siyang kasalanan, di ba? Oh, ngayon, nasa Netherlands siya, mga kababayan, dahil alam niya, yan lang ang makakapagligtas sa kanya. No? Ang Duterte. Kaya ngayon, kung ano-ano na lang ang sinasabi niya, biruin nyo na lang. Pinagre-resign ng ating Pangulong Bongbong Marcos para lang ipalit si VP Sara Duterte. Ang masaklap dito, si PBBM, nakikita natin nagtatrabaho. Ang daming ginagawa. Nakikita natin, pumupunta sa mga eskwelahan, pinupuntahan ng mga proyekto. Ngayon na naman, meron na naman siyang kakabukas lang na cancer center. Diba? Ngayon, mga kababayan, ang VP Sara Duterte, nakikita natin ang ginagawa niya, nandun, palakad-lakad sa ibang bansa, pumunta ng Malaysia, nag-announce dun na tatakbo siyang presidente at tatakbo naman vice president niya, si Senador Amy Marcos. Ngayon, mga kababayan, si BBM pa ngayon ang magre-resign. Kabaliktaran na ho ata ngayon ang nangyayari, no? Kaso yun talaga utak ng mga DDS, tulad ho nito ni Harry Roque. Maraming hutong nabubudol 'di ba? Sa mga sinasabi niya lang no? Nga lang kasi, ang malungkot lang, nakakaawa itong mga nabubudol pa ni Harry Roque. Ha? Naniniwala sa kanya. Tama ba 'yun? Na nandyan ka sa Netherlands, magsasalita ka sa nangyayari dito sa Pilipinas, saan mo nakukuha 'yun? Kung totoo, bakit wala kang pinapakita na ebidensya? Puro lang ngaw-ngaw. Diba? O, pakinggan natin yung sinasabi ni Harry Roque dito, mga kababayan, patungkol dito sa sinasabi niya. Ito Oh. Ito, pakinggan nyo. Imbis na atupagin itong mga dapat gawin dahil nagigera sa Middle East, inuubos ang panahon, ang resources, ang pera ng gobyerno para... Inuubos ang panahon, inuubos ang pera ng gobyerno. Saan? Harry Roque, ano ito? Ano itong sinasabi mo? Na inuubos ang resources at inuubos ang pera ng gobyerno. O, tuloy natin. Bilhin ang boto ng mga senador. Ay, yung pala yun. No? Yung pala yun. Bilhin ang boto ng mga senador para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Isa na naman ba itong strategy nyo? Sasabihin nyo, bibilhin ang boto ng mga senador? Ito ba ang strategy na naman ng mga DDS? Kung sakali, mga kababayan, mag-guilty si VP Sara Duterte dito sa impeachment, so may isisisi sila sa mga senador na bumoto para sa impeachment dahil nakita ang matibay na ebidensya laban kay VP Sara Duterte. So ang mangyayari, mga kababayan, ito ang gagawin nilang naratibo. No? Sasabihin nila palagi, binayaran ang mga senador, binayaran para magpabor sa impeachment. Tama ba, Harry Roque? So, inuunahan nyo na. Diba, ibig sabihin, Harry Roque, alam mo na ang mangyayari. So, mga kababayan, ito lang ho ang masasabi ko sa mga kababayan natin. Bumasi ho tayo, manood ho tayo ng mga balita, bumasi ho tayo doon sa mga hawak na ebidensya. Pag nag-umpisa na yung trial, huwag ho tayong bumasi lang sa bunganga nito. Nauutal-utal na nga, stress na kasi gustong umuwi sa Pilipinas hindi makauwi. Paano? Binbin ang kaso, tambak ang kaso. Dahil lumayas, pumunta ng Netherlands. O 'di ba cancel ang asylum mo?
O ngayon, ngak-ngak na ngak-ngak, bilisan mo na umakngak ka dyan hanggat maaga pa na maparesign mo si BBM. Dahil kung hindi, baka sa sunod na buwan, nandito ka na sa Pilipinas, susundin ka ng NBI dyan, with pulseras. O, diba? O, tuloy natin siya, sabi niya. Ni Inday Sara Duterte. Mahiya naman kayo, huwag nyo nang gamitin ang pera ng taong bayan. Mahiya naman kayo. Oh, wag yung gamitin ang pera ng taong bayan. Ako, mga senador, mahiya daw kayo. Wag yung gamitin ang pera ng taong bayan. O sa mga senador dyan. Senador Bato, Senador Robin Padilla, Senador Bongo, paano ba yan? Oh, sinasabi ni Senador ni Harry Roque, pati kayo damay dyan. Mga senador daw, babayaran pa dyan. Diba, tama ba yan? Nasasabihin mo yan? Hindi pa nga nag-start yung impeachment. Eh di sana, sinabihan mo si Senador Bato de la Rosa na ituloy na lang itong impeachment para, para ang sinasabi mo na dinay-delay, para humaba ang proseso, at inaantay pa para bayaran itong ating mga senador. Pero kung nag-start ito ng June, edi sana hindi mo na naisip yan. Ba, hindi mo na sana naisip yan kung ano-anong naiisip mo, no? Pag nandiyan ka sa Netherlands, kung ano-ano na lang ang naiisip mo, kung ano-anong pumapasok sa iyong isip. Baka sa susunod yan, makita na lang namin, no? Si Harry Roque may dala-dala ng sako, naglalakad sa kalsada. Diba? Alam mo, Harry Roque, kung ako sa'yo, payo ko sa'yo. Ako, naaawa ko sa sitwasyon mo eh. Tudo ka pagtatanggol. Bakit? Pag nakulong ka ba, ipagtatanggol ka ba nila? Hindi. Diba? Pag napatunayan na ang kaso mo ay talagang ginawa mo yon, makukulong ka talaga. Kaya please lang, hanggat maaga pa, umuwi ka na ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Yun lang mapapayo ko sa'yo. No? Tuloy. Para dyan sa makonvict si Inday Sara. Gamitin nyo na po parang umangkat ng langis dahil kung wala po tayong langis, titigil po ang ekonomiya. Titigil daw ang ekonomiya ng bansa dahil sa walang langis. Hayaan mo na ang gobyerno, si PBBM, alam nila yan kung paano ang gagawin. Ha? Hindi nyo nga nagawa yan dati. Ano bang ginawa ninyo dati? Umabot ng 90 per liter ang gasolina. Ano ginawa ninyo? Diba? Ginawa ba kayo? Naabutan pa ng Pangulong Bongbong Marcos at siya pa nagpababa na hanggang ngayon mababa ang presyo ng gasolina. Ngayon, sisipa dahil nagkakaroon ng giyera sa ibang bansa. Hayaan mo na ho ang PBBM ang mag-isip, hindi ikaw mag-isip. Dahil alam namin, nung panahon nyo, hindi nyo yan nagawa. Nung panahon nyo. Wag na isisi kay PBBM. Si PBBM na ang bahala dyan. Dahil may ginagawa na silang paraan para matulungan kung saan, sino ang apektado sa biglang pagtaas ng gasolina dahil sa away doon sa ibang bansa. Hayaan mo na. Huwag ka naman problemahin mo na lang yung kaso mo. Tuloy. Yan kasi, sinasabi mo yan, akala mo mauto pa ang tao. Kumukuha ka ng simpatya, para tingilain kayo, tingilain yung inday nyo na wala naman nagagawa. Diba? Ganyan kasi, puro bunganga kasi kayo. Si BBM tahimik lang pero may nagagawa. Tuloy. Literally, magugutom ang taong bayan. Sa tingin nyo ba, lalo kayo tatagal sa posisyon? Diba, gugutom daw ang taong bayan. Sa tingin nyo ba, tatagal kayo sa posisyon? Di ba nga gusto nyo na nga pababain si BBM? Di ba gustong-gusto nyo na? O ngayon gusto mo patagalin si BBM? Ano na naman ito, Harry Roque, patutsada mo? Ano to? Tuloy. Ngayon, kalahati, gutom na yung kalahati pa, magugutom na rin. Kalahati daw, nagugutom na. Gutom na ba kayo, mga kababayan? Ako hindi, nakakain pa rin ako. Harry Roque, anong nangyari? Anong gutom? Baka ikaw gutom, uhaw sa pamilya mo dahil tinakasan mo ang kaso mo. Ikaw lang yun. Diba? Siyang sabi sa'yong gutom. Diba? Tuloy. Ay nako,
Ay, nako Please lang din. po, itigil na ang politika. Lalo na ngayon na mayroong putukan sa gitnang salanan. Oh, narinig nyo? Ay, nako ngayon, itigil nyo na ang politika. Itigil yun na ang politika kasi meron daw giyera sa ibang bansa. Eh, sino bang namumulitika? Eh, kayo nga eh. Eh, di ba nga kayo, una-una sa lahat, ano bang ginagawa ninyo? Nangangampanya na kayo, ang tagal pa ng eleksyon. 2028 pa, may 3 taon pa. O, sino ang namumulitika ngayon? Baka sabihin nyo, yung impeachment, hindi pa mumulitika yan dahil may matibay na ebidensya. Kung ikaw pinupolitika, meron ding ebidensya sa'yo, yun sa pugo. O, wag ka kasing ganyan, pamumulitika. Eh, umuwi ka na lang kasi rito, harapin mo para hindi mo maisip ka na pamumulitika. Patunayan mo yan. Ngayon, ito naman, mga kababayan, ang hamon po ng Kamara dito po kay Vice President Sara Duterte patungkol dito sa sinasabing binabayaran ang mga pumerma sa impeachment doon sa Kamara. Tuloy. 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Ganun ba ginawa nila dati, madam? Tuloy. Na maglabas ng ebidensya. Siguro, dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon. May di ba? Ay hamon, no? Yung Kamara kay Vice President Sara Duterte na maglabas ng ebidensya sa mga akusasyon niya. Eh, ang tagal na nilang sinasabi yan. 150 million daw bawat congressman o 200 plus na mga pumerma sa impeachment. O bakit hanggang ngayon wala kayong ebidensya? Ang tagal na yon, ilang buwan na. Hanggang ngayon wala kayong nilalabas na ebidensya na sinasabi ninyong 150,000. O kayo mga kababayan, ano masasabi nyo? At ano masasabi nyo dyan sa ating Reyna? O maraming salamat to at magandang araw. Thank you.